Okay, so last time po, we already discussed what are the parts of the Microsoft Excel. We already have an overview about that. So ngayon po, we are going to have the parts of Excel, MS Excel pa rin naman. Pero this time, mas magiging, ano na po tayo, mas magiging precise when it comes to the parts. So, una po is yung tinatawag nating workbook and we have the worksheets. So, ayan po. Si workbook po, sabi ko, gaya nga ng sabi ko sa inyo last time, it is composed of many worksheets. So, kumbaga, sa isang libro, yung buong libro na yon ang tinatawag nating workbook. At ang bawat pahina ng librong yon ang tinatawag nating worksheet. Okay po, that is the difference between the two. Ayan. So, una natin sa parts ng MS Excel yung workbook. Tapos, sunod is yung ating worksheets. Sabi dyan, just imagine a folder with many papers inside. Si workbook natin yung mismong folder kung saan nilalagay natin yung mga worksheets natin. And yung mga papers na yun sa loob ng workbook, yung tinatawag nating worksheets. Okay po, so wala dapat na malilito sa bahaging ito. Next is we have, actually na-discuss ko na rin ito napahapyawan na and precise na nga yung pag-explain. Gagawin na lang natin siyang kung ano yung mismong pangalan niya. Next is our column header. Sabi ko nga sa inyo, a column header is presented or represented by a letters. So, lahat po ng letter na yan ay tinatawag nating column header. Okay po, or pwede rin column. Next is, the alter naman ng mga letters natin is yung ating row header. Si row header naman, ito yung represented by numbers. So, pag number, that is considered a row. And kapag letter naman po, it is considered as column. Yan po. So, halimbawa dyan sa example natin, siya ay nasa column B, row number 2. So, ang name niya po is B2. Column B, row 2. Okay? Proceed po tayo. Number 5 po natin is yung tinatawag nating cell. Si cell po is kung ano yung mga nandiyan sa loob. So, each one of that is called a cell. So, kapag green na siya, that will be considered as an active cell. So, si active cell naman po, ito po yung nakikita natin ngayon sa formula box natin or formula bar natin wherein kung ano yung tinype natin dyan sa active cell natin, it will be reflected sa ating formula bar. Okay po? Next. Ayan, tinuro pa, no? Next yung tinatawag nating name box. Si name box po, reflected po ito kung ano ang ating active cell. Kung kanina, kung ano ang laman ni active cell, nagre-reflect sa ating formula box. Ngayon naman, si name box, reflected by what is the active cell, in what column, and in what row. So, that is our name box. So, in case na ngayon, si Sir Howard na name ay nakalagay sa column B and row 2, the name box will be B and 2 or B2. Next, si formula bar natin, nasabi ko na, nahapyawan, si formula bar, located siya beside the function button or the function na symbol, and then, yun yung mahaba na nakalagay na Sir Howard. Ito po. This is our formula bar. So, lahat ng nakalagay dito sa ating active cell, sa loob ni active cell, that is located or reflected in our formula bar. Yung green naman na naka-highlight, it will be, yung active cell natin, it will be reflected on our name box. Gets? Okay, next. Next is our worksheet tab. Si worksheet tab po natin, nag-a-appear po ito sa pinakailalim na bahagi ng ating MS Excel. So,
Lahat po ng ito, yung sheet 1, 2, and 3, ay kinoconsider at tinatawag nating worksheet tabs. So, ngayon, ang active worksheet natin is yung sheet number 1. Halimbawa, nilipat natin sa sheet number 2. Our active worksheet will be the sheet number 2. Okay po? So, lahat po ng tatlong yan ay tinatawag nating worksheet. So, this is our worksheet tab. Number 9. Sa status bar po natin. Sa status bar natin is located under the worksheet tab. Yan po yung may indication that you are ready or your file is ready enough to input a data. So, halimbawa, dito sa number 27, kinlik ko po si number 27. That will be my active cell. So, that is A27 sa name box. Kapag po kinlik ko siya at active cell na siya, it will be marked or the status will be marked as ready as a status bar. Or the status bar will be reflected as ready na or it will reflect as ready kasi nga kinlik ko na po yung mismong A27 na cell. Okay po? So, kapag ganito na wala pang active cell na nakalagay, wala pong lalabas na ready doon sa ating status bar. Kasi nga wala ka pa namang lalagyan ng data. Okay? Malinaw po tayo dyan. Next. Last natin is yung tinatawag nating grid or spreadsheet area. Sa spreadsheet area po natin is yung buong file natin. So, ito po yung ating spreadsheet area. Lahat ng yan na pwede mong sulatan will be considered at spreadsheet area dahil ito po ay maaaring i-customize natin, maaaring galawin natin, i-adjust natin, so on and so forth. Kaya po siya ay yung spreadsheet area natin or grid na tinatawag. Okay po, kung saan po kayo naglalagay ng data. Pero kapag specific na po yung location, that is cell or active cell na po. Okay, lahat po ng yan ang minomodify natin will be or considered as our spreadsheet area or yung grid natin. Next, trivia time na po ito, no? Did you know na meron daw po tayong 17,179,869,184 cells na maaaring malagyan natin ng data sa isang worksheet. Diba? Imagine, you can store that specific or large amount of data inside your worksheet without even memorizing them. Ikaw ba, halimbawa ikaw, may binigay sa yung mga pangalan. Kaya mo bang kabisaduhin yon? Kaya bang mag-store nun sa utak mo, yung lahat ng mga data na yon? Syempre hindi. Pero since ito ay computer, since ito ay isang software, kaya niyang mag-store ng ganito karaming data. Sa business. 'Di ba? Yung pumapasok na pera sa iyo, kaya mo ba kabisaduhin yon? Hindi. No? So, kaya nating mag-store ng data using the Excel with much or bigger or large number of data. Okay? Next. Ayan. So, bakit nga daw ba natin kailangan na malaman yung ating parts ng MS Word? 'Di ba? Bakit nga ba? Hindi ba pwedeng alam ko lang siya? Like, alam ko lang anong tawag sa kanya, pero hindi ko alam paano gamitin, or ano yung mga parts niya. Kailangan ko ba bang malaman yon? Yes, kailangan mong malaman. Bakit? Kasi po, this is your field eh. Ito yung ginagawa mo. Sa isang trabaho, hindi pwedeng hindi ka knowledgeable. Tama? Sa isang trabaho, hindi pwedeng alam mo lang yung tawag, pero hindi mo alam gawin. Diba? Imagine that. That will be, pathetic. Diba? So, kailangan, alam natin kung ano yung mga parts ng MS Word for us to so kailangan nating malaman yon for us to know for us to recognize the importance of each parts and for us to help, 'di ba? Para maging productive tayo. So bakit ba natin ginagawa itong mga bagay na to? For us to be productive.
para mapadali yung mga bagay-bagay. 'Di ba? Ma-maximize natin yung gamit ng MS Excel. Kasi sabi nga natin, 'di ba, these tools are helpful for us to be productive. So if to have the time management that we needed, para mabilis ang mga bagay-bagay. At kung hindi tayo napapabilis or hindi napapabilis yung gawain natin through this software, ibig sabihin, hindi siya nagfa-function ng tama. 'Di ba? Hindi siya parang walang effect. Para saan pa? Hindi ka naman pala bumibilis ng paggawa. Hindi ka naman pala productive. So, ibig sabihin, wala rin siyang sense. No? And kapag alam natin kung paano natin gamitin yung isang bagay, diba? May chance na magpatulong sa atin yung ibang tao. May chance na makakuha tayo ng isang work dahil alam natin yung ginagawa natin. Diba? So, kapag alam natin, kahit na magkaroon pa tayo ng problem na ma-encounter, may chance na mare-resolve natin dahil alam natin kung ano yung ginagawa natin. Okay po. Next. Ngayon, magkakaroon tayo ng sheet work ng, ang title ay labeling. Okay po. Okay. So, ito pong labeling na to ay makakonsider natin as sheet work. So, ibig sabihin, ngayon, this is just a practice. So, kahit hindi mo na kayo tumingin sa mga notebook ninyo, wag na sanang tumingin sa notebook, isulat po ang sagot sa notebook mismo din. Okay? So, isusulat ang sagot sa notebook, pero wag nang dayain ang sarili. No? Hindi ko kayo nakikita, pero may ibang nakakita sa inyo. Okay? So, ngayon, meron tayo dyan, iba't ibang numbers. So, you are going to answer based on the number given. So, ilalagay ang sagot sa notebook and then i-check natin kapag tayo ay nagkita na sa face-to-face. Now, this is just a sheet work. Kaya nga nasabi ko. This is just a practice. Pero sana, kung anong sagot nyo ngayon, yun na yun. Para in case na mag-quiz tayo sa next meeting natin, kahit hindi na kayo tumingin ng notebook, kabisadong-kabisado nyo na yung parts. Okay po? Na kahit bali-baliktarin ko yung number, alam nyo na kung ano yung tawag sa kanya. So, ngayon ay trial. Sa quiz natin, bawal ng mangopya. Dapat alam na. Gets po? Hey, so, I expect na kung ngayon, mababa kayo, sa quiz natin, mataas na dapat. At kung mataas ka ngayon, dapat sa quiz natin, mataas pa rin kayo. Okay po? So, you have the rest of the time to answer that. And then, next week po, magku-quiz tayo about this one. So, sana ay alam na ang sagot sa bawat tanong. Okay po? You have enough time to finish the work. Then, after po nun, ayan, pwede na pong pwede na mag-rest pag nakapagsagot na ng sheet work. Okay po? Then, we will check that kapag nag-meeting na po tayo.